news mga kaabante dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Ready na ang mga classmate, kaya naman arts on the board. Tutok na sa mga legit na lesson chika. Pay attention, para sa recitation, may sasagot ka. Dito lang kung saan scholar ka sa mga showbiz balita. Ito ang Marisol Academy. Magandang afternoon, classmates! Nilalamig ba kayo today? Makitambay muna rito sa classroom at saluhin na ang mga mainit na intriga sa mundo ng showbiz. I'm your adorable class president, Rodel Fernando, present sa Chika Happenings. Yes, present din ang inyong kalog, Peace Officer Romel Placente. Ako nang bahalang mag-filter ng mga chika na puro ingay lang pero wala namang laman. Dito kasi sa Marisol Academy, di allowed yan. Dahil ang mga intriga rito ay malaman ang mga detalye. Kaya walang kung ano paman, simulan na ang chismisan. At syempre, bago simulan ang chismisan, Happy Wednesday po sa inyong lahat. Yes. And welcome sa Marisol Academy. Yes, isa po maulan na hapon pa rin, di ba? Diyos mio, so Cristo, sana po ay tumigil na ang bagyo, di ba? Pero yan po, Kawawa at saka kawawa naman yung mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. Tsaka yung mga yung mga Binabaha, may mga pananim, mga binabaha. Kumusta naman diba? yung pananim mo, BFF? Okay naman, sa awa ng Diyos. Kasi Mabuti naman. hindi kami masyadong naapektuhan kasi sa Pampanga kami. Yan. So, ayun nga po, ingat-ingat lang po. Lalo na yung iba kasi may pasok pa rin. Kahit ang kapatid ko, ingat-ingat lang po sa baha, di ba? Sana nga, ang gusto ko, wala na munang pasok sa lahat, yung mga empleyado, di ba? Pero tayo, hindi tayo dapat mawala. Kaya tuloy-tuloy tayo para magbigay ng showbiz update sa ating mga ka-classmates, di ba? Ng entertainment, Yes. di ba? Nandito ang Marisol Academy. Kaya yan na po, simulan na natin, BFF, mga classmates. Okay. Binulabog ngayon ng banta ang aktor na si Gerald Anderson matapos ang hiwalayan nila ni Julia Barreto kung saan isang balibolista ang pilit ding kinakaladkad. Ayon sa ilang bashers kasi babatuhin daw ito ng pasintabi sa mga nagmemeryenda bulok na itlog. Ay, Diyos bulok na ko. itlog. Diyos ko, kapag binato sa'yo yun, babaho ka talaga. Kasi parang ano yan, ang nangyari kasi, yung kumbaga, mas nakuha ni Julia yung simpatiya ng mga netizen, di ba, na parang, kasi ang inisip nila na ito pong si Gerald Anderson ay pinagpalit si Julia sa isang basketball player na di umano, ito nga si Bunny Gandler. Pero nga wala pa namang pag-amin. Ay, ito na! Itong update, update. Ito ang update Nagulat po. ako. Diba? Ito ang update, mga classmates. Balibolista. Ito po si Bunny Gandler. Ang sabi ni Gerald Anderson sa isang interview sa kanya, hindi naman daw niya to kilala ng personal. Hindi sila nagkakapalitan ng messages. Sabi niya, nakikita niya lang daw ito nung naglaro daw ito ng volleyball at nanood siya. Pero wala daw silang communication. So hindi totoo. So, hindi. Pero bakit ganun BFF, di ba? Kapag may nihiwalayan o naghihiwalay, nakarelasyon si Gerald Anderson, lagi siyang ang sinasabing dahilan. Hindi, eto na, BFF.
inamin naman po ni Gerald sa interview sa kanya ni Papa O na oo, ako ang may kasalanan. Ayun, so, palagi. without giving any details, inamin po ni Gerald na siya ang may kasalanan kasi tinawagan niya BFF si Papa O. Tumawag siya, Papa O, hindi totoo yung tungkol sa amin ni Bunny Gandler. Sabi niyang ganon. So, pero totoo, ako ang may kasalanan kung bakit naghiwalay kami. Pero walang ibinigay na detalye itong si Gerald kung bakit sila naghiwalay ni Julia. Palagay mo, ano kaya? Babae? Ayun nga, kung babae nga, dininay niya si Bunny Gandler. Pero baka naman diba? hindi si Bunny Gandler. Na iba Baka naman. ibang babae. So, hindi lang diba? natin alam po anong dahilan. Kaya lang siguro, ayaw nang magsalita pa ni Gerald para hindi na lumaki ang issue. At siguro, hihinga na lang dyan ng pahayag si Julia kapag na-interview siya. For sure naman magsasalita sila, di ba? Oo. Ay, nagsalita na si Gerald. Si Gerald, hindi Si daw Julia totoo. talaga ang iniintay na magsasalita. Pwedeng kung ano yung sasabihin niya, ito po ang dahilan ng paghiwalay na. Pero baka ako sa tingin ko, baka hindi na rin magsalita si Julia. Basta alam na lang ng publiko na hiwalay na sila ni Gerald. Pero ito nga kasi sabi ng isang netizen na parang naawa Kay Julia. kay Julia. Na sabi niya, pag nakita ko yung si Gerald, nako, paputuin ko yun ng pasintabi po sa nagmerienda. Yun Bulok na itlog. Pero ikaw ba? Kung halimbawa, ako, ayan si Gerald, ako yung yung netizen. Nakita ko si Gerald, sa tingin mo ba, dati may dala ba yung bulok na itlog? Parang ibato niya agad kay Gerald. Parang imposible, di ba? Magre-ready siya. Kaya kung sa itong Lagi niya netizen, nire-ready. o dapat, pagka umalis siya, lagi siya may Oo. dalang bulok na itlog. Para Correct. kung makita niya si Gerald, batiin niya. Saan niya makikita? Yun lang. Pero di ba? syempre, hindi natin alam ang rason, ang totoong dahilan ng hiwalayan Correct. nila. Pero, yun na nga, bakit palaging sinasabi na ang may sala palagi si Gerald sa Kasi- mga past relationships din niya, di ba? Kasi ang sabi nga nito, si Juliet talaga, isinekripisyo niya ang lahat. Kumbaga, Totoo di ba, yan. naging Oo. against all odds sila True. nung naghiwalay itong si Bea at saka si Gerald na sa kanya rin yung sisi. Pero sinasabi, pinaglaban niya nga yung relasyon nila ni Gerald. Kahit anong sinasabi ng mga bashers sa kanya, parang, inano ko lahat, na tinanggap ko Tinanggap lahat. niya lahat. Pero ano rin nangyari. Oo, di ba? Panlilibak Lahat. sa pagkataon niya. Oo. Pero pinaglaban niya ang relasyon niya, ang pagmamahal niya kay Gerald Anderson. Pero, nauwi din sa hiwalayan. Oh, yun Nakakasad. din. Kaya parang nakakalungkot din yun sa parte ni Julia. Pero yun nga po, nalilink naman siya kay Lucas. Di ba si Julia nalilink kay Lucas Lorenzo, yung sinasabing kapatid ng asawa ni Erich Gonzalez. Isa Pero, rin yayamanin. pero ang sinasabi, hindi daw yun. Oh, hindi nga. Oo. Nalilink nga. Di ba? Oo. Pero meron ding iba pa. Di Meron ba? daw iba na Pero yun nalilink nga, sa abangan kanya. na lang natin kung sinong susunod na makakarelasyon ni Julia at ni Gerald. Yan naman po ang ating abangan, di ba? Kasi naman, hindi naman kasi masisi, di ba? Si Gerald kasi ang gwapo, talagang lapitin na chick. Yan. Ang chick. At maganda rin naman si Julia, di ba? Oo. Kaya siguradong ligawin yan, di ba? Tama! Okay, kung ito lamang ay na nga ng mga celebrity na nakilahok taong bayan para sa malawaking protesta kontra korupsyon, binatikos naman ng ilang mga sikat na star na siyang tahimik daw ngayon sa issue. Isa na rito sina James Reid, Catherine Bernardo, Ma Salvador, Maine Mendoza, Enrique Hill at Yasi Pressman na hanggang ngayon ay wala pa rin daw talagang pahayag dito. Oh. Diyos ko, hindi, si Kim Chiu nga, di ba, sabi daw, wala rin pahig. Ayan nga, naglabas na si Kim Chiu sa kanyang Instagram. Di ba? Pero kailangan Huwag ba na talaga Oo. maglabas sila ng mga opinion nila o sa Oo. loobin? Ikaw? Ako hindi. Kung choice nila yun, di ba? Parang, kasi ang nangyari, puro mga taga-ABS yung di ba? Yung puro, Oo. na parang nandun, na parang, kailangan ba pagka yung nandun sa isang network na yun, kailangan din yung mga kasamaan nila doon, sumama rin sa kilos protesta o maglabas sa kanilang saloobin, di ba? Pero wag po natin pangunahan, baka naman meron din, hintayin na lang din natin. Baka may gagawin sila sa ibang paraan naman, Oo. di ba? Pero social media, yun ang pinaka-the best, Correct. diba? Oo. Hanggang nga ginawa ni Kim Chiu. Hintayin na lang po natin, wag natin sabihin na, ay, wala silang pakialam sa nangyayari sa bansa natin. Siyempre po ang mga artista, sila yung malaking kumita at malaki din magbayad ng mga Buwis. buwis. Mhm. So siyempre po, concerned din sila kung saan napupunta yung binabayad nila sa tax, di ba? So, Kung updatein na lang ganon, natin. lahat ng artista. Lahat ng artista. Walang At sa ano. na dapat ka kayo mag-post. Okay, sumali kayo Oo, sa rally. sumali. Okay na may susunod na malawakang protesta will be there. Wala nang matitira, lahat Pa- na.
Pero ang gulo-gulo, BFF, Diyos ko, Yeso Cristo, nakita ko, nagbabatuan, pati yung isang sa motel, di ba? Pati yung stoplight, pinagsisira Wag naman sanang ng ilang ganon. kabataan, di ba? O, ang tatapa, pero nung nahuli na sila na, nakakawa din naman yung mga kabataan na naiintindihan natin kanilang sentimiento, di ba? Pero syempre, Pero wag wag sa naman maraas na paraan, wag sa yes, so maraas. pwede nating gawin yan sa, kumbaga, madiplomasya, di ba? May ganon, di ba? Correct. Wag naman doon sa idaan sa dahas. Wag naman pong ganon. At yung mga artista na hindi pa sa palagay ng iba na wala silang pakialam, hintayin lang po natin. Sabi ko nga kanina, baka may ibang way sila, di ba? Correct. So, wag po natin pangunahan at sabihin wala silang pakialam. Correct. O deadma sa nangyayari sa ating bansa. Siyempre, concerned din naman sila. Parang tayo din, di ba? Concerned din tayo, pero hindi na natin naiisip na pumunta pa o sumali sa malawakang kilos protesta. Although, against din po kami Wala sa naman tayo nangyayari. hinahanap, di ba? Kung Oo. hindi kabutihan ng ating Yep. bansa. Yes, sa nangyayari po sa bansa natin, syempre, against din po kami, di ba? Correct. So, sana po mawala ng korupsyon. Sa mga nangyayaring Oo. hindi maganda kagaya ng korupsyon, against po tayo dyan. Yes, aminado si Mele Cantiveros na dati na siyang na-fall out of love sa asawang si Jason Francisco. Yes, as in nawala raw ang pagmamahal niya noon sa kanyang mister. Pero hindi ito dahil sa third party ha. Sadyang hindi raw lahat ng relasyon ay perpekto at may ibang sinusubok talaga ng panahon. Kung hindi ako nagkakamali, BFF, parang naghiwalay sila dati. Oh, naghiwalay. Di ba naghiwalay sila? Hindi, parang, hindi ko, ang ano ko, dapat papunta sa hiwalayan. Papunta pero, sa hiwalayan. naghiwalay. Naghiwalay. Naghiwalay, pero nagkabalikan nga. Pero syempre, naayos kasi inisip nila Correct. na parang... Para sa mga anak. Oo, nagkabalikan din sila, di ba? Pero ibig sabihin, nangibabaw pa rin yung pagmamahal nila sa isa't isa. At syempre, iba pa rin kasi yung buo yung pamilya. Alam mo sa relationship, kahit na sa mag-asawa, talagang dumarating sa punto ng kanilang mga buhay, yung minsan nawawalin ng gana, o minsan mag-cool off, di ba? May mga ganun eh. Pero at the end of the day, marirealize din na ay dapat gawin namin yung tama. Kaya nagkakabalikan. Pero yun nga, di ba, na fall out of love, inamin naman niya. Pero di ba, hindi na fall out of love dahil meron na siya ibang mahal. Minsan, mararamdaman mo na, ay, hindi ko na pala mahal. Pero kung isipin mo, ay, teka muna, sayang yung pinagsamahan namin. Kung di mo na mahal, mahalin mo lang ulit, ibalik mo ulit yung pagmamahal. Pero may reason kung bakit nawawala yung pagmamahal, Yes, di ba? at saka Pero, minsan, yun sa pangalawang pagkakataon, yun ang mas, matindi mas na maganda. love. Sabi nga, love is lovelier the Yes. second time around. Tagalogin mo nga. Ang per word. love ang pagmamahal at mas nakakapagpamahal sa pangalawang pagkakataon, di ba? Love is love, mas nagmakapamahal. Gusto ko word by word, ha? Boy, friendship, hindi na word for word ang isang English, di ba? Tama? Hindi na word for word ang isang English sentence. Inabot tuloy ako. Di ba? Pero, At least ngayon, okay na si Melay at saka si Jason. Nakita naman natin, di ba? Beautiful family. yes, At talagang... ang kakit ng mga anak, ha? totoo. Di ba? Yung dalawa kamukha ni Melay, di ba? Yes. At nagtitik-tik-tik-tok na rin, di ba? Talbog! Talbog talaga. Yes, di ba? So, ayun, maganda. Hindi pa rin sila naghiwalay kasi inisip ko, teka lang, mahal ko pa rin pala ito, di ba? Oh, yes. May reason kung bakit kailangan magkabalikan sila. Kaya nga sabi, love is lovelier the second time around. Sa Tagalog, Tagal, ang pagmamahal ay mas napapagmahal. mas pagkamahal mo, mas lalo mong minamahal. Ayun, ang pagmahal mo ang isang tao, mas lalo mong mamahalin sa pangalawang pagkakataon. mas Ganon. nagiging yung pundasyon, di ba? Oo, nandun. Mas Mas malalim. Matibay. Oo. Yes. Okay, binigyan linaw na ni Rupa May Quinto ang mga intriga tungkol sa umano'y pagdi-divorce nila ng asawang si Trevor Magallanes bago ito pumanaw. Ayon kay Rufa, nagkaayos daw sila at hindi na naghiwalay pa. Saad niya,
natural death ang sanhi ng pagpanaw ng kanyang asawa at hindi totoo yung mga chismis na kung anik-anik. Yes, 'di ba? Grabe yung chismis kung alam mo lang, 'di ba? Correct. Kaya hindi na natin pwedeng sabihin dito yung mga nakarating sa atin. Pero yun nga, hindi umabot sa divorce, nagkahiwalay sila, 'di ba? Pero BFF, nagkabalikan din pala Nagkabalikan. bago namatay, 'di ba? Oo. Ibig sabihin na ayos siguro pagpunta-punta ng ng abroad ulit ni Rupa May, nag-usap sila ng masinsinan ni Trevor, tapos naayos ang dapat ayusin. At isa pa rin siguro, yun nga dahil may anak din sila. Minsan kasi iniisip nila na parang ang pangit kung isang Yeah. broken family itong anak May time natin. kasi talaga BFF na malagi talaga dito sa Pilipinas si Rupa May na medyo matagal, di ba? Doon na pumasok ang mga espekulasyon na hiwalay na silang dalawa ni Trevor, which is totoo naman. Oo. Nagkahiwalay naman, di ba? Inamin naman niya. Pero yun nga, nagkabalikan pala na hindi natin alam na kung hindi pa namatay si Trevor, na yun nga, ikinuwento ni Rupa na naging okay siya at walang nangyaring divorce. Kasi sa abroad sila ikinasal di ba? Correct. So, Oo. doon nga, pwedeng magkaroon sila ng divorce. Oo. Pero yun nga, kaya At lang saka sayang. no? walang foul play sa Oo, pagkamatay ni yung sinasabi Trevor. ng iba. Oo, natural death talaga ang pagkamatay ng asawa ni Rupa May Quinto. Pero nalulungkot ako, Bepe, pa, kung kailan nagkabalikan na sila. Oo. Diba? Tapos Doon tsaka pa pa sila nangyari. naghiwalay, Oo. diba? Pero sayang. Tsaka ang bata pa ni Trevor. Oh, diba? minsan talaga ang tadhana, no? Hindi mo alam, no? Ngayon, dyan na sinasabi na Bakit kaya mapagbiro ang tadhana. ang buhay ng tao Mayroong mayaman. Ba't napunta doon? Mayaman, dapat, Bakit kaya? Hindi naghiwalay yun. Oh. Kung tayo, naghiwalay Oh. Kung tayo'y magkakalayo, ang tanging iisipin ko. Tapos nagkabalikan, di ba? Oh, nagkabalikan. Nagkabalikan pa kaya sila. Ano? Kahapon. Nagkabalikan pala. Nagkabalikan sila Magkakabalikan pa ba kaya? Magkakabalikan pa kaya sila? Pero nagkabalikan na. Oo. Kaya nga, nagkabalikan na sila. Bakit kaya ba't dapat ang ganun buhay ng tao? Minsan talaga dumarating yun, Oo. hindi mo alam kung ano ang You can never can tell talaga Yeah. ang iyong buhay, di ba? Yeah. Na hindi mo alam na ayun nga na magkakaistim pala kayo, di ba? Parang umaasa ka pa na talagang wala na, pero at the end of the day, kayo pa rin pala, At di ba? saka ang maganda pa, okay na si Rupa May Quinto ngayon, di ba? Balik trabaho. In fairness, ang dami niyang work ngayon. Yeah. At sasali siya sa isang show. O, talbog! May bagong show si Rupa na kanta-kantahan, di ba? Ayan, kanta-kantahan na wala ka doon, di ba? Kanta-kantahan, yan. Alam mo naman, magaling yan. Go, go, go lang ang buhay! Yes, sabi go, niya. go, go! Sabi Yan, nga ni Rupa May di ba? Quinto. Kaya ikaw, sa bagay, bata pa naman si Rupa, pero sigurado kung may maniligo dyan at mapupusuan niya, tatanggapin niya. Pero sa ngayon, wag muna. Wag Kailangan muna. anin niya muna yung pagkamatay ng kanyang mister na wala pa mag-isang taon, no? After isang taon. Siguro kung hindi naman natin mapipigil ang puso, kung muli siyang magmamahal, pabayaan na lang natin. At si saka na Rupa lang May. siya go, go, go! sa Wag muna pag-ibig. ngayon. Yeah. Wag muna ngayon, di ba? Siyempre, alam namin nalulungkot ka pa rin sa pagpanaw ng iyong mister na si Trevor Magallanes. Correct. Diba? Anyways, ngayong balik pelikula na si Cesar Montano, ibinahagi niyang naging mapili na rin siya ngayon sa pagtanggap ng pelikula. Kung bakit, panoorin natin ang BTR. Tapos na tayo sa tanggap na lang ng tanggap kung ano man di ba? For me, dapat, as an actor kasi you have responsibility sa audience mo. Kasi dapat merong mensahe yung pelikula ginagawa. It's our responsibility how we educate the people, how we educate our audience. Hindi yung basta gusto, kita ako dyan, okay, gagawin ko rin. No. But para sa akin, dapat may substance yung pelikula. Meron ka na ibibigay, merong naiiwan ng mabuti sa puso ng isang tao, doon sa audience. At dahil doon sa pagpanood ng pelikula, they become a better person. They learn something from it. Dapat ganun. Ayan, si Cesar Montano po ang bida sa pelikula. Isa sa mga bida. Sa pelikula, ba't dalawa ba sila ng JM?
Alam ko sa siya mga lang bida, oo. Siya ang bida, di ba? Basta sige, bida sila ni Jeff kasi ang role po nila din sa Zelda Test ay magkapatid. Pero half-brother, di ba? Pero yun nga Si po. Cesar kasi matagal nang hindi gumagawa No, rin ng pelikula, correct. di ba? Finally, eto, nagbalik pelikula si Cesar. Sa Zelda 3. Oo, sinabi niya na dapat daw yung gagawin niya ngayon, hindi na yung after the money, di ba? Hindi kailangang gawin niyo dahil nga dahil sa kikita pera. ka. Oo. Oo. So ngayon, dapat may mensahe, may aral, yung mga ganyan. Correct. di ba? Kumbaga, BFF. parang ang purpose niya talaga, yung kanyang audience na parang kailangan yung gagawin yung pelikula, may substance, di ba? Hindi yung parang sinasabi niya na may redeeming factor Sandali, after mo manood, di ba? Define substance daw. Substance yung tanong. sa Tagalog yung parang may sustansya, di ba? Parang yung pagkakain ka ng mga pagkain dapat hindi basta-basta mga junk food, ay junk food. Kaya may sustansya, gano'n. Junk food? Junk fruit, ay junk food, di ba may junk food yung tinatawag? Junk fruit, junk food. Tama, di ba, mga junk food, mga chichirya, di ba? Ganon. Dapat yung mga masustansya, parang ito, hindi basta pelikula, kundi dapat may matututunan to educate ang iyong audience. Yun ang gusto ni Cesar Montano. So ano na, naging mapili na talaga siya Yes. sa paggawa ng mga proyekto, no? Oo naman, Cesar Montano yan eh. Oo, Hindi hindi. naman basta-basta yun. Yung iba kasi, para lang sa pera, tatanggapin ng project. Yes, Oo. para lang masabi rin na may pelikula ka, Correct. tatanggapin mo yun. Parang eto nga si Cesar, tapos na ako dyan. In fairness naman kay Cesar Montano, ang dami niya nang nagawang pelikula. Pero in fairness pa rin kay Cesar, halos lahat naman ng pelikula niya ay magaganda ang mensahe. Kagaya, di ba, ginawa niya si Jose Rizal, tama ba? Yes, Siya Jose yung Rizal, Rizal. di ba? Isa sa mga ano. Muro Ami. Oo, kumitang pelikula, Bilog na Buwan. Bilog na buwan. Alam mo yung Kabilugan. Ang bilog na buwan, kung di ako nagkakamali Oh. ay ang director by Ang Sumakabilang Buhay. Tama? Yes, tama Si ka. Marilu Diaz Abay. At kasama dyan si Carlo Aquino. Pero ano, ang Sa pinakagusto Filmfest. mo raw na gawang pelikula ni Cesar ay yung Machete, umamin ka. Machete. Oh. At saka yung Oh. kanila ni Marcel na Kung Kaya Mo, Kaya Ko, yung pelikula nila ng Diamond Star na kasama si Alwin Oitinco bilang anak niya. Nagsama Pero- na si Marcel. Yung Machete po, sa Seiko Films, yung nakaano siya yung gano'n, nakaganon, no? Oo, Nakaganon tsaka ang siya. ganda-ganda ng katawan Ang ni ganda. Cesar Tapos dyan. ginawa yan ni Gardo Bersosa, yung after ni Cesar Montano. In fairness talaga, marami nagawa rin makabuluhang At saka pelikula ano, si Cesar. Si Cesar Montano, big star talaga yan. Oo, in fairness, diba? Kaya nga, eto nga, after 2 years, ang huling pelikula daw niyang ginawa yung The Blood Brothers, diba? Pero after 2 years nga, Hindi ko ito... matandaan yung The Blood Ako Brothers. rin, hindi ko alam, baka hindi natin napansin, baka hindi naman kumita. Charos! Hindi, pero ito Grabe nga siya, po, para ito nga po, diba, gumawa ulit siya ng pelikula dahil ito sa tingin niya ay magandang pelikula. Kaya tinanggap niya. Tama Tama. lang na magagawa ka ng pelikula, hindi, you're not after the money, but you're after the audience, how to educate them, sabi Correct. nga niya, Dapat diba? educational. Yep. Ang importante, may matututunang aral kapag pinanood ang pelikula. Yes. So, yan po si Cesar Montano. Kaya, saludo kami sa iyo na hindi ka na basta-basta lang gagawa ng pelikula. Masabi lang na meron kang pelikula. Yes. Talbog, di ba? Correct. Alright, classmates, break time muna tayo ha. Pero walang magbababo dahil magbabalik pa rin ang Marisol Academy. Bago pa man pumutok ang araw hanggang pananghalian, abante na ang mga programang dapat ninyong subaybayan Lunes hanggang Biyernes. Sabay sa mainit na kape ang mga maiinit na balita, pagtalakay at opinyon ng bayan. Kasama mo si Ronnie Ramos sa Abante Pilipinas. Alas 4 hanggang alas 5:30 ng umaga. Hindi pa aawat at walang inaatrasan sa anumang usapin. Kasama mo si Benji Alejandro. Walang atrasan sa alas 5:30 hanggang alas 7. Tuloy-tuloy at walang patid sa pagbabalita ang ihahatid ni Raya Kapulong at Francis Folbe sa Abante sa umaga. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Mainit, malalim, mapanuring tanong at makabuluhang talakayan ni Marlo Dalisay at Paulo Espiritu sa
Parikoy, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kasama mo sa pagharap sa mga isyu at suliranin dahil sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Kasama sina Paring Ray at JR Langit alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Hindi ka malilipasan ng mga isyu at panayam hatid ni Eli Saludar mula sa kanyang inbox. Alas 10:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sabay sa umuusok na pananghalian, mga maiinit na balita ang ihahain ni na Eli Saludar at Raya Kapulong sa Abante sa tanghali. Alas 12 hanggang alauna ng hapon. Mga programang hindi ka aayaw, hindi ka susuko at hindi ka uurong. Dahil ang Abante hindi lamang dyaryo, hindi lamang radyo, TV pa. Kaya tutok na sa Abante dahil kahit saan, kahit kailan, Abante ang kasama mo. Yes, we're back! At bago dumiretso sa chikahan. Ito muna. Oo, hindi, Babatiin natin magbati muna tayo. yung mga Okay. nagchat-chat sa atin. Hello po, get well soon, Ate Carmen Dolalas, sa ating Ate Beshi. Carmen, I Ate miss Carmen, you. Marcelita ng UK, Tapet Roque, si Eva Bautista, Rachel Jesco, Rachel Lucas, Marina Corazon, Annalyn Hiccup, Mami Amores, Ate Remy Nidoy, Ate Cecil Pili, Ate Norma Melicio, Jaime Libadizos, at yan, ikaw po, BFF, si Anilin Anape Muelo, DC Kimpaw, hello po, Ate S. Insyong. Yes, ng hello po sa inyo. Kimpaw Republic. Yes, and hello to Rachel Lucas, Rachel Jestro, Edralyn Sarmiento, Lisa Castro, Ethel Silvestre Santos, Joel Pamandanan, na nasa Canada, hello. Luke Cruz, Marian Maniego, Ruth Fernando Dueñas, Tisha May Latrap, na nasa New York, Pam Nate, hello Pam, BFF, dyan sa may San Francisco, California, and hello also to Grace Dueñas. Ayan. Yes, and hello din kay Chona De Leon Reyes, Chel Valentino, Aimee Loreta, at si Swedy sa Abeda, at yan po ang Kimpaw Republic, at saka kay Ate Evelyn Chu, kay Ate Lina Morena. Hello po sa inyo lahat. Thank you sa lagi yung panonood dito. Eva Bautista, hello friendship. Tapit Toke, Marina Corazon, Annalyn Hiccup, Ate Teresita Brabil, Ate Lolet Ignacio. Mami Amores, hello. Yes, hello din sa mga Noranians, especially kay Kuya Edgar Castro and Marie Cusi. Magkakaroon ng Reunion? Hindi reunion, parang get together. Yes, sama ako, Ang mga Bete po. Noranians sa, I think, October 4 yon. Ayan. Siyempre bilang kung hindi ako nagkakamali, anniversary yata ni Ate Guy yun. Yan. At sa mga Maricelias, abangan Sa niyo showbiz. po ang bago niyang pelikula na kasama si Papa P, Piolo Pascual, J.K. Labajo, Bel Mariano at Joshua Garcia. Abangan niyo po yung pelikula niya. Yon, di ba? Maricelian, hello mga Maricelians. Yan. At eto, good news mga kaabante dahil sa kagustuhan naming maabot ng aming umaabante mga balita ang bawat sulok ng Pilipinas. Umi-ere na rin ngayon ang Billionaire News Channel at ang Abante sa 3 cable systems sa Mindanao. Napapanood na ang Abante at Billionaire News Channel sa Beautiful Cable TV Philippines Incorporated. Sakop nito ang Alubijid, El Salvador, Lagindingan, Libertad, Gitagum at Initaw sa Misamis Oriental. Yes, at sa Pagadian Cable Television Incorporated, saklaw nito ang buong Pagadian City sa Zamboanga del Sur at sa Parasat Cable TV Incorporated. Kokobrehan naman nito ang Cagayan de Oro, Malaybalay, Valencia, San Carlos, Gingoog, Lanao del Norte, Escalante, San Negros Occidental at iba pang mga lugar sa Misamis Oriental. Siyempre, patuloy nyo pa rin kaming mapapanood sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, gayon din sa K5 News FM at Samsung TV Plus.
At syempre, bago patuloy sa chika, hello Winnie Ching! Hi, Winnie Ching! Oo. Ang ating kaibigan si Masugi Winnie din nating Ching. ano yan, di ba? Yes. Taga-panood at saka taga-pakinig. Hi, Winnie Ching. Hello. At saka si Maritisay. Hello. Okay, dito naman tayo sa walang basaganang hula sa Hulaan Niyan. Okay! Yes, Romel! Yes, yun na na better actress na plastikada raw. Pagkarap ang press sa camera, dead ma pag wala na. Ay, alam mo, balitang-balita ngayon yan. Diyos ko. Yung veteran ng actress na yan na para daw pag binabati siya, parang walang nakita, ha? Correct. Ganon. Tuting na kilala niya yung mga press na lumalapit sa kanya, di ba? Pero pag nasa press conference, Diyos ko, O, hindi lang press con, maski sa ibang events. Invest, di ba? Lalo sa press con kasi parang interview ka, mapopromote mo yung movie mo. Siyempre, kailangan maganda yung pakita mo sa mga press. Pero kapag ka wala na sa press con, nakita sa isang event, parang hindi ka kilala, nakatingin lang siya, magpapapicture ka, magpapapicture nga, pero parang baliwala. Kumusta ka? Sino kasama? Walang ganun. Dati ganun siya. Kumusta na? Sino kasama? Dati, siya, mabait. Approachable. Bakit kaya nagbago siya? Oo No? nga, ang dami nakakapansin ng mga press sa kanya. Magiliw lang siya sa harap ng camera, sa mga press con. Pero pag nakita mo na yung Kristo, parang hindi ka kilala. Kaya maraming embudo sa kanyang mga press sa pagiging plastikada Naku, niya. ang sabi ng ating kumare. Sino? Si Marcelita Oo, UK? ano raw, bigyan mo daw ng clue. Ang clue ay isa siyang actress, di ba? Isa siyang girl dito. Siyempre, actress talaga siya. Marami na siyang nagawang pelikula at marami na rin siyang nagawang serye. Series. At ngayon po ay napapanood siya sa isang serye gabi-gabi. Di ba? Ay, oo, bongga. Ang galing niya pa Napapanood talaga naman siya. doon, di ba? Pero pag nakikita yun ng mga press people, ayaw namin niya. Plastikada siya, numero 1. As in plastikada? Plastikada talaga. Yung mga nakakausap natin press na nagsusumbong sa atin, di ba? Baka yung mga viewers natin, Oo. baka Gusto niyo maulaan niyo manghula. itong actress na ito na plastikada na hindi namamansin lang siya pag may press con at saka sa harap ng camera. Mag-comment po kayo sa comment section Yan, natin. hula-hulaan niyo po kung sino itong plastikadang veteranang actress. Pero ito, hinulaan na ni Tapit Roque. Pero naku, Tapit Roque, parang mali ang hula mo. Pero babati ko muna ang pamangkin mo ng happy birthday, Tong Galyaron and Mariel. At hi po sa DC Kimpaw family, sa admin, si Elisa and Leonida. And of course, hi din sa ating kaibigan, si Annalyn Anape Muelo and Chimari. Thanks po sa inyo sa laging panonood ng Marisol Academy. Ay, grabe. Oo. O, di ba? Hinulaan na ni Tapit Roque, pero ang hula ni Tapit Roque ay mali. Mali ang hula niya. Ito, Carmen Dolala, yan ba ay si Anitsnits? Ay, Ate Carmen, medyo malapit na sa hula Malapit mo, ang hula ni Ate Carmen. Malapit na. Ganon. Diyos ko, gabi-gabi napapanood sa isang serye itong Si veteran Ate ng Lorna actress. Anselmo. Ay, Ate Lorna, hello. Lorna, may hula din siya. Pero Tama mali din. ang hula ni Ate Lorna. Emily Gomez din. Mali din. Eva Bautista. Mali. I-check nyo ako na para malaman nyo kung sino baka i-besto ko sa inyo. Mali. Pero gusto kong Annalyn sandali, mali. Oo, batiin mo Marina natin. Corazon, Oh, mali. Okay. Mali rin. Ate Lina Moreno at saka si Ate Evelyn Chu, mali. Ay, eto may tama ang hula. Ah. Si Juliet Tamayo, tama. Ay, Juliet! Tama pa si Juliet. At syempre, Sino ba batiin yun? na rin natin si Annalisa Manapat Dalusong, Luz Silvestre Mendez, Tison Diaz, Christy Silvestre, Elin Alarma, hello Elin, Jessie Pamandanan, Alma Macay, Maribel Santos, Merly Ponce Silvestre, hello po sa Ayan, inyo. nangula rin ng ating kaibigan, ng kasama natin sa PMPC, na si John Pantanilla. Mali, Bes. Mali. Mali ang hula ni Bes. I-check mo ako, Bes, kung sino siya. Ito rin, nanghula rin si... Ay, Diyos Sino ko. pa? Oh. Tama. Tama. Si Marcelita ng UK.
Tama ka. Kanina hindi niya mahulaan. Hindi na ha? wala. Pero ito, tama-tama, syempre alam niya to. Si Mildred Bacod, high friendship Mildred Bacod, tama din ang hula Hi, niya. Mildred! Hi, BFF Mildred Bacod. Belated happy birthday. Salamat sa iyong napakasarap na menudo. Oh, ang Tama sarap. siya. Si Mildred. Hula-hula pa po kayo kung sino yung veteranang actress na tinutukoy namin na numero 1 plastikada. Ay, Diba? yun. Parang hindi ko rin talaga matanggap yung kwento sa ating mga friendship natin, Oo, di ba? ako rin. Na pag nakita nila, parang hindi sila kilala, nakatingin lang sa kanila, wala, magpapapicture sila, nakaganon lang Baka daw. naman Baka may dahilan yung actress na yan, no? Siguro pwede, ako intindihin na lang nga natin siya. Kaya lang siyempre kilala natin siya as approachable. Yup. Tapos ngayon biglang gano'n. Pero siguro intindihin na lang natin siya, no? Oo, Siguro tama. pagod siya, o kaya galing ko sa... Pero ilang beses na rin nangyari yung BFF eh. Oo, Sa mga not event. once. Not once, but twice. Twice. Pero sabi nga, 1 is enough, 2 is too much, 3 is, ano ba yung sa 3? Poison that kill one person, gano'n. one is enough, 2 is too much, 3 is over. Tama na! Tama na. Tama na! Wag na maging plastikada. May pinagsapasalamat si si Hero Magalona. Yes! Ayan. Ipinagpapasalamat po ni Hero Magalona at ang kanyang asawa na nakaligtas sila sa sunog. Ito po yung Lunes na ganap. Ito ay matapos halos kabuntikan ng masawi mula rito ng matrap sa tinitirhang kondo. Ang hirap nun, no? Pag sunog, hindi mo talaga alam kung ano ang gagawin mo kasi hindi ka talaga, walang ligtas no? Oo, ang hirap. Pero alam mo, BFF, kasi nangyari sa 7th floor ng condo na tinitira niya. Actually, taga sa amin si Hero Magalone. Malapit Taga ka sa kanila. Novaliches. So, yun nga, binalita niya agad yun sa ating kaibigan si Jan Pantanilla, kaya nanonood si Jan at nanghula. Pero yun nga, natap siya. Wala daw tumunog yung alam na may sunog. Ay, dapat Hindi tumutunog yun. So, parang nataranta sila, natap na sila. Ang lakas-lakas na ng So, sunog. lahat ng mga nila gamit sa loob, hindi na isalba, no? Friendship. Ay, sayang. Di ba may sinasabi nga po sa atin na manakawang ka na, huwag ka lang masunugan. Oo, ang hirap so, talaga. Lahat po ng naipundar ni na Hero, ayan po, Magalon at saka ng asawa niya, kaya nga ang pangalan, yun po naubos. Pero nakakalungkot po, ito lang nangyari nung Lunes na madaling araw na in-inform ni Hero ang kanyang manager na si Jan Pantanilla, ang kaibigan namin ni Rodel, dahil nga po ubos ang lahat ng kanilang mga kagamitan. At ang mahalaga ngayon nakaligtas sila kasi Yun ang natrap na sila. importante. Pero Oo. may injured si yung asawa. Siyempre, alam yung mo, kasi asawa niya. kapag nangyari yung gano'n, talagang magmamadali ka, hindi mo na alam. Matataranta Alam mo, ka. minsan nga yung iba, di ba, kahit na mataas na party ng bahay, lulundag talaga sila. Para Oo, makaligtas ka para lang diba? makaligtas. Pero yun nga, di ba, parang just me, parang at ang nakakalungkot yung nangyari sa kanila, di ba, na parang sana nanakawan na sila ng laptop o ng cellphone nila, okay na yung ganun, di ba, kasi nasunog yung buong bahay nila, yung kanilang sa 7th floor nangyari, at ngayon po under investigation kung ano po talaga ang nangyari at nasunog yung kanilang condo na sa 7th floor nangyari. Pero thank you pa rin, magpasalamat pa rin kayo sa Panginoon, Hero, dahil nga ligtas kayo. Yun ang mahalaga, ang buhay ay hindi na maibabalik. Lalo ngayon, bata parang din naman Oo, kayo. Sign may karoon ka pa sa showbiz, di ba? Oo, si Hero nagbabalik ulit sa showbiz, di ba? Yup. Pero sana, magpapayat siya ng konti, di ba? yun Kasi nga. nag-gain talaga siya ng Ng weight, at saka, lumaki talaga siya. Tumaba siya. Tumaba. But still, nandun yung kagwapuhan Oo, pa rin ni Hero. naman. Gwapo po si Hero. Kasama po siya sa pelikulang Ang Aking Mga Anak na ipinalabas ka. Tatapos may palabas, di ba? Napakagandang pelikula yun. Yun po si Hero Magalona. At sana lalong lalo pa ngayon, 'di ba? Ayan, galing siya sa pagka yung nasunugan sila, 'di ba? Sana magkaroon siya ng maraming projects, 'di ba? Oo. Ngayon niya kailangan. Sana po maraming offers pa na dumating kay Hero, pero gaya ng sabi ni BFF, magpapayat ka. Although gwapo ka pa rin naman, Hero. Correct. Pero kailangan talaga na magpaka-slim ka. Kasi pagka nasa harap ka ng camera, mas nandodoble ka. Unlike ako, di ba? Payat-payat naman ako sa personal. Ewan ko, ba't sa TV parang taba-tabaan ako. Ay, Di hindi ba? ang payat mo, ha? Payat ba? Oo, Pero di yun ba? nga. Tignan mo sa monitor, Mas ang taba ko, payat-payat ikaw mo. mapayat ka eh. Parang ang ganda-ganda ng ano mo, no? Jacket mo. Ay, thank you pala. Ng birthday ko. Bigay ito ni BFF. Yes, happy birthday sa February ulit. Di ba? Oo. Talagang hinanap po yung jacket para bagay siya. Di ba bagay siya? So ayun, nalulungkot kami sa nangyari sa iyo, Hero. Pero sana nga,
pag sabi nga may nawala, may kapalit Yes. yan, di ba? Sana Oo. maraming ulit offers na dumating sa'yo. Ayan, Hero Magalona, nakakalungkot yung nangyari ng pagkasunog ng iyong condo sa 7th floor. Okay! Hindi na naitanggi pa ni Ashton Olviga ang paghanga sa katambal na si Andres Mulak. Yes, aminado itong napupugiin siya sa aktor. Kaya ang mga panay, kilig to the bones dahil talaga wala na raw awkwardness ang dalawa at halatang mas komportable na ngayon sa isa't isa. Kaya bongga raw ang chemistry nila. Bongga-bongga naman Bongga, talagang kikiligan mo. Hi kay Jean Santos. Ayan, isa sa mga nagmamahal sa kay Asdres, di ba? Alam mo yung ash dress, ang Astin, dami tsaka rin nilang Andres. mga panay. Yep. Oo. So, ayun nga, nakakatuwa na, di ba? Kasi tinanong siya sa interview sa kanya ni Tony Gonzaga. BFF, sabi, sino napopugian ka? Tagang ang sinabi niya ay si Andres Mulak. In fairness naman hindi dahil ka-love team niya. Talaga naman, isa sa Pogi talaga. pinaka-gwapo si Andres Mulak. Pag nakita niyo po, tall, Pero gwapo. ewan ko kung Agree. hindi ka ko kontra sa sasabihin Ah. ko. Doon Mas- sandali Doon sa edad ngayon ni Andres, kumpara doon sa edad ni Aga noon, sino ang gwapo? Aga, di ba? Yung sa edad ni Oh. Andres, Oh. at saka ni Andres. Aga. Sa edad ni Andres at saka ni Aga. Actually, iba po ang kagwapuan Iba talaga ni talaga. Aga Mulak during nung kanyang kabataan. Totoo Talagang ka. napakagwapo niya. Napakagwapo. Pero, gwapo nga si Andres, tama ka. Pero, nung kabataan niya, mas gwapo si Aga Mulak. Sabi But nga still, ang gwapo-gwapo ni Andres Mulak. Sabi nga, wala daw angulo si no? Si siya yung Aga, sinasabi. taisal mo siya kunan. Correct. Alam, picture mo siya. Gwapo talaga, mas kinakatalikod. Correct. Tayag ka doon, mas Naniniwala ko na talaga. Ang cute-cute niya yung Bagets One. Diba? Doon siya talagang grabing sumikat yung Bagets One. Kasama si William Martinez. Ang gwapo rin. Anong sayaw William- ng Bagets? I'm Diyan going up, getting down, put my both feet on the ground, with all my friends behind me, how can I go wrong this time? mahaba na, huwag mo pahaba. Yes, ayan. So, at saka yung team song ni Aga Mulak, dating Campus Beat, yung movie niya dati. Sikat na sikat po talaga si Aga Mulak. Pero during nung kabataan, talaga isa sa pinakagwapo. Gwapo. At sana kumita ang pelikula nila, di ba, na malapit nang ipalabas. Ito yung Minamahal. 100. Oh, yung parang ganun. Teka. Yes. Ba't mo ayan yung movie na kinat sa akin ni Jean? Oo. Pero Panoorin magkakaroon ko ng yun. black screening. Hindi ko parang showing na yata yun eh. Ito, Minamahal, 100 bulaklak para kay Luna. Panoorin niyo po, Minamahal, 100 bulaklak para kay Luna. Starring Asdres. Diba? Parang ano yata, nag-showing kahapon. Kung Parang hindi ako showing nga. nagkakamali, Tuesday ba si Knowing? Wednesday. Wednesday pa lang ngayon, puso mo, baka ngayon. Baka ngayon Mamaya. showing. Sorry, nalilito ako Baka sa showing na po ngayon, araw. panoorin niyo po, May Minamahal. Ang ganda po to. Ang ganda po nito. At magkakaroon ng black screening sa SM North EDSA. Ayan. Thank you, hi kay Jean, ang ating kaibigan, si Jean Santos ng Asdres. Ayan. Okay. Anyways, Kim Pao Fans Club tumanggap din ng parangal sa Gawad Dangal Filipino Awards bilang Star Icon Fan Club ng love team ni na Kim Chiu at Paulo Abilino. Double celebration talaga ito dahil siyempre tinanghal na top favorite leading lady si Kim habang top favorite leading man naman si Paulo Abilino. Ang bangga naman ng Kim Pao fans, Bongga. hindi nagpapatalbog, di ba? Kasi ang nangyari niyang BFF, ang nangyari dyan, sila po, ang nangyari dyan is botohan. Botohan, ito yung FB star. So talaga, gumastos sila ng gumastos, may pakita lang nila yung pagmamahal nila sa Kim Pao. Itong mga Ito yung sa panay. Gawad Dangal Filipino Filipino. Awards Na? kung saan nanalo tayo. Yes, Diba? kami din po ay awardees. Awardees. Dyan. Kami po. At ang tumanggap po ng Star Icon Fans Club of the Year 2025 ay yung lahat po ng mga fan club nagsama-sama na po ay ang representative nila ay ang Kim Pao International na si Joy at ang Kim Pao Squad na si Elsie Diaz Meru. Sila po ang tumanggap ng award para sila yung nanalo
best fan. Yes, na, diba? congratulations Yes. sa Kim Pao fans sa karangalang Yes, diba? At syempre kay Kim Chiu tsaka kay Paolo, kaya lang hindi sila nakarating. 2 award Dahil ang may nakuha. taping sa Cebu, tama ba? Oo, meron sa 2 award ang natanggap ng Kim Pao, ha. Yung pong isa ay Star Icon Love Team. Sila po nag-number 1. Tapos po, top favorite leading lady si Kim Chiu. Top favorite leading man naman si Paolo Abelino. Ang Yan po taray! ay dahil sa supportang ipinakita ng kanilang mga nagmamahal na supporters. Talagang gumasa sila, bumoto sila ng bumoto. Manalo lang ang kanilang hinahanga, ng kanilang idol na Kim Pao. So congratulations po Kim Chiu and Paolo Abelino at syempre sa kanilang mga fans, sa mga fan club nila. Yes, na congratulations! sumuporta sa kanila. Talagang Yes. umaani ng mga parangal ang Kim Pao. Yes, abangan niyo po yung kanilang bagong serye. Malapit na. Ang The Alibay. Yes, ayan. Anyways, lahat na ba dito naglumpasay na sa kilig? Sino ba namang hindi? Ginulantang lang naman tayo ng tambayan ni na Jem Ibarra at Piang Smith ng isang surprise kissing scene sa kanilang serye. Kung ang iba, naghihintay muna ng ilang taon bago sumabak sa ganito. Aba, ibay nyo ang JM Piang, no? Bongga. Ang bongga ng kissing scene na yon. Yes, meron silang di ba, bagong serye. So ngayon itong bagong serye, ito, Diyos mio, so Cristo, meron silang kissing scene, ang JM Piang. Tapos ito na parang cut na itong si JM. Ayaw pang bumitaw. Oo, parang sabi ni Jay, parang nabingi ako. Parang wala akong narinig. Parang gusto niya lang mahalikan talaga si Pero Piang. ito, tanongin kita, nagkikisan ba sila sa ano? Sa off-cam? Off-cam? Palagay mo? Ako sa tingin ko magjowa na, baka nga nagkikisa na Oo. rin sa off-cam. Diyos ko, Nagkikisa. kapag ka naman magjowa na, imposible namang hindi maghalikan. Totoo ka dyan! Kasi di ba kapag ka naghalikan, yun din parang pinaparamdam mo yung pagmamahal. Kapag mahal na Talbog na mahal mo ang isang talbog. tao, di ba? Pero dapat magtututpas muna. Of course naman. Diba? Ganun ba kasi? Para, Ay, sa para Cristo! ma-feel, di ba? Ma-feel ng ma-feel. bongga Pero- ang pagkikisan. Yes. Pagkikisan, no? Yes, ang sabi nga BFF, kapag ka ikaw daw, paano mo may paparamdam ang pagmamahal? Through kissing and haghagan. Kaya ang yakap yan. Pag niyakap mo isang taong mahal mo, ang sarap sa pakiramdam, di ba? Sinabi mo Pero pa. iba rin yung yakap ng ating ina. Correct. Diba? At wala tayong At oras. belated happy birthday sa nanay ko sa heaven. Belated happy birthday po. birthday, ma. I miss you so much. I love you. Yan. Birthday niya ng 21 ng kasabay ng martial law dati, di ba? 1972 ang martial law, di ba? Doon yung ang karawan ng aking nanay. At nag-spaghetti kami magkapatid. Ay, di ka At nagdala. nagpamisa. Ganda. Happy birthday in And heaven. belated happy birthday also kay Direk Joel Lamangan. Hi, Direk Joel Lamangan. Happy birthday belated po. Isa sa pinakamahusay na direktor sa Pilipinas na walang pagod, ang dami-daming work, di ba? Correct. BFF. So anyway, classmates, make sure na nakabalot na ngayon pa lang ang inyong pang-exchange gift sa 92 days na lang kasi Pasko na! Yan, Merry Christmas po sa inyong lahat. Sana maging magandang ating kapasko at sana sa darating na Pasko ay makulong na ang dapat makulong sa amin ng Vice Ganda, ang mga sangkot sa korupsyon para po gumanda na ang ating bansa. Baka sabihin tayo, hindi rin tayo nag-join sa malawakang protesta. Ayan po, di ba? Nag-ano na rin kami, di ba? Siyempre, pinagdarasal namin na matapos ang korupsyon sa Pilipinas para po maging maganda na ang Pilipinas. Until now, nasa member pa rin tayo ng third world Yes, at country. wala naman, lahat ng tayo nag-hope na maging maayos, maging maganda ang takbo ng ating bayan, di ba? O nga, parang di ba, eto, BFF, kung tutusin naman, mayaman talaga ang Pilipinas. Yes, di ba? oo. Kung walang nangyayaring ganyan ng korupsyon, di ba? Sana po yung buwis na nakukuha sa atin ay may magandang Mailagay, sabi nga, pinatutunguhan. mailagay sa tama. Oh, diba? yun nga, mailagay sa Okay, tama, so. at dito na nga natatapos ang ating kwentuhan for today's class. Ugiling mag-attendan sa mga susunod pa nating klase para naman walang mabehind sa mga chika. Yes, maging updated na rin kayo sa mga intriga mula sa inyong classmates dito lamang sa
Teletabloid Facebook page DWAR 1494, Abante Radio Facebook, Abante News Online. Available din tayo sa cable, Sky Cable Channel 85, Converge Channel 79, Blast TV at TCL Smart TV. Mapapanood na rin tayo sa Samsung TV Plus, K5 News FM at sa Mindanao, Beautiful Cable Television Incorporated, Pagadian at Parasat Cable TV Incorporated. Yes, this is it. Huwag kalimutan mag-review at gawin ang assignments, ha? Dito lamang sa classroom ng mga umaabanting Marisol. Nangunguna sa chismis at balita, ito ang Marisol Academy. Bye, Ate and thank Alice, you. Ate Lola Chikadora. At